Kabanata 621, ang pisikal na katawan ng isang reversion void stage powerhouse. Ang estatwa sa plaza ay binuwag ayon sa gusto niya. Sa labas ng pinto, isang plaque ng Saint Confucian Sect ang itinayo. Pinanood ni Xinyu ang lahat ng ito at tahimik na umiyak, ngunit wala siyang magawa. Mula nang namatay si Xinyu, tila nagbago ang lahat. Maging ang mundo ay nagbago. Walang nang-ahas na tumayo at sumigaw ng hindi sa Jingdu Martial Arts Association at sa iba't ibang aristokratikong pamilya. Ang lahat ng mga martial artist ay handang magpasakop sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya at sa Jingdu Martial Arts Association. Sa panahong ito, tatlong henyo ang lumitaw sa mundo ng martial arts. Sinabi na ang tatlong henyong ito ay personal na napromote ng Jingdu Martial Arts Association. Ang kanilang lakas ay umabot na sa intermediate stage ng martial marquee. At ang tatlong taong ito ay halos walang talo. Maging ang mga young masters ng iba't ibang aristokratikong pamilya ay namutla kung ihahambing. Jingdu, Pamilya Yao. Nakaupo si Yao Ming sa malaking Yao family manor habang tahimik na humihigop ng kanyang tsaa. Nasa harap niya si Kung Yun, na pumangalawa sa pwesto. Kuya Kung, sa pagkakaalam ko, haamon ka ng susunod na tatlong tao, di ba? Sabi ni Yao Ming na walang pakialam ng ngiti habang umiinom ng kanyang kape. Gumuso si Kung Yun. Medyo mayabang ang tatlong taong ito. Talagang iniisip nila na sila ang tumatawag ng mga shot sa mga nakababatang henerasyon. Gumiti si Yao Ming at sinabi, Kuya Kung, huwag mong maliitin ang tatlong taong ito. Natalo na nila ang bawat tao sa listahan ng rankang. Gumisi si Kung Yun at sinabing, so ano? Ang pagkilala sa akin ay ang simula ng kanilang pagkatalo. Natanggap ko rin ang kanilang hamon. Sa oras na ito, biglang pumasok si Xiao Yuan mula sa labas ng pinto. Nang makita si Xiao Yuan, yumuko si Yao Ming at sinabing, Brother Xiao. Magalang ding sumagot si Xiao Yuan, Miss Xiao. Tinanggap mo ba ang hamon? Tanong ni Kung Yun na may kasamang peking ngiti. Umiling si Xiao Yuan at nakangiting sinabi, Brother Kung, dapat mong malaman na hindi ako mahilig mag-stand out, not to mention na ang tatlong taong ito ay hindi mahina. Gumuso si Kung Yun at sinabing, saan nanggaling ang tatlong taong ito? Biglaan talaga. Sinasabi na upang maiwasan ang paglitaw ng susunod na Chinyu, ang Jingdu Martial Arts Association ay espesyal na lumikha ng mga super powerhouses, sabi ni Xiao Yuan na may walang pakialam ng ngiti. Sa pagbanggit kay Chinyu, isang bakas ng pagkabalisa ang bumungad sa mukha ng tatlong tao. Brother Xiao, sa tingin mo ba ay patay na talaga si Chinyu? Tanong ni Yao Ming. Pinigay ni Xiao Yuan ang kanyang mga kamay at sinabing, bagaman ayaw kong maniwala na patay na si Brother Chin, mahigit isang buwan na ang lumipas. Natatakot ako na baka siya nga. Napabuntong hininga si Yao Ming at sinabing, ang hitsura ni Chin Yu ay talagang nagdulot ng malaking kaguluhan sa Jingdo, na naging mapayapa sa loob ng maraming taon. Gumiti si Xiao Yuan at sinabing, tama. Maging ang Jingdu Martial Arts Association ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Kumuha pa si Yan Sihay ng isang peak stage na martial marquee para protektahan siya. Ilang taon na ba ang lumipas mula nang magawa ito ng isang tao? Gumisi si Kung Yun at sinabing, hindi ko akalain na may malaking kakayahan si Chinyu. Kung nakilala niya ako, matagal na siyang namatay. Magalang na sinabi ni Xiao Yuan, syempre. Kitang-kita sa lahat ang lakas ni Kuya Kong. By the way, hindi ko alam kung nandoon pa rin yung island from last time. Dapat pumunta ako doon kapag may oras ako. Ang inner core doon, ay isang banal na bagay para sa paglilinang, biglang sabi ni Yao Ming. Pabirong sinabi ni Xiao Yuan, Miss Yao, pupunta ka ba doon para sa inner core o para kay Chinyu? Hindi rin. Umiling si Yao Ming. Ginagawa ko ito para kay Yan Rozo. Tuldok. Sa Immortal Slaying Sect. Halos na free si Chinyu sa isang ice sculpture. Pati pilik mata niya ay pumuti na. Ang madilim na enerhiya dito ay tila walang katapusan. Kahit na nilalamon ito ni Chinyu sa napakabilis na bilis, ang madilim na enerhiya dito ay tila hindi nauubos. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naunawaan ni Chinyu ang pinagmulan ng madilim na enerhiya.
Ang madilim na enerhiyang ito ay nagmula sa kabaong na ito. Sinubukan ni Chinyu na magtanim sa kabaong, ngunit ang malakas na madilim na enerhiya ay halos kumitil sa kanyang buhay. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Sa isang buwang ito, ang lakas ni Chinyu ay napunta mula sa isang ranggo na 2 Martial Marquee hanggang sa isang ranggo na 4 na Martial Marquee. Kung ang balitang ganoon kabilis ay kumalat, ito ay magugulat sa mundo. Sa pananatili sa libingan na ito, halos hindi maramdaman ni Chinyu ang paglipas ng oras. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pag-aalala tungkol sa labas ng mundo ay lalong nagpanik kay Chinyu. Hindi pa ako hinahanap ng lalaking may bigot. Sa palagay ko hindi pa gaanong oras ang lumipas, naisip ni Chinyu sa sarili. Kaya naman, muling ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, ang panahon ay naging taglamig mula sa tag-araw. Dumating ang bagong taon. At si Chinyu ay nanatili na sa libingan na ito ng higit sa 4 na buwan. Nanlamig ang buong katawan niya, at halos hindi na niya maramdaman ang init. Sa araw na ito, bumukas ang nakapikit na mga mata ni Chinyu. Sumimangot siya at sinabi sa mahinang boses, nakarating na naman ako sa bottleneck. Bagamat magulo ang katawan ni Chinyu, ang kanyang ginintoang core ay kailangang maabot ang balanse. Ang madilim na enerhiya sa kanyang katawan ay higit na nalampasan ang espiritual na enerhiya. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa madilim na enerhiya, ang cultivation ni Chinyu ay hindi nakasulong kahit kaunti. Tumayo si Chinyu at tumingin sa kabaong. Hindi niya maiwasang sumimangot at sabihin, ito ay isang kayamanan. Hindi ko talaga kayang i-give up ng ganun-ganun lang. Ang gate ng Immortal Slaying Sect ay sarado na. Pagkalipas ng mahabang panahon, walang pumapasok na second wave ng mga tao. Ito ay sapat na upang ipakita na ang tarangkahan ng Immortal Slaying Sect ay hindi mabuksan mula sa labas. Kung gusto kong pumunta dito sa susunod, natatakot ako na kailangan kong umasa sa lalaking may bigot, bulong ni Chinyu. Gayunpaman, ang lalaking may bigot ay dumating at umalis ng walang bakas. Masyado siyang hindi mapagkakatiwalaan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagkaroon ng matapang na ideya si Chinyu. Kaya niyang dalhin ang kabaong na ito. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay maa-absorb niya ang maitim na enerhiya mula sa kabaong anumang oras? Sa pag-iisip nito, agad na tumayo si Chinyu para ilipat ang kabaong. Hindi niya alam kung saan ito gawa, ngunit mabigat ito. Maging si Chinyu ay nahihirapang ilipat ito. Sa kabutihang palad, si Chinyu, na tumuntong sa ika-4 na ranggo ng Martial Marquee Realm, ay lubos na nadagdagan ang lakas. Sa huli, inilipat niya ang kabaong sa Spatial Magic Artifact. Hindi na nanatili si Chinyu. Tumalikod na siya at handa nang umalis. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 hakbang, tumalikod si Chinyu at naglakad pabalik. Tinitigan niya ang 2 lalaking bangkay sa kanyang harapan at sinabi sa mahinang boses, kalokohan, natatakot ako na ang 2 taong ito ay mga buhay na nalampasan ang kapangyarihan ng Mighty Realm. Sila ay mga powerhouse sa Reversion Void Stage. Sa itaas ng Martial Saint Realm, naroon ang Soul Formation Stage. Ang mga powerhouse ng Mighty Realm ay isang antas sa itaas ng Soul Formation Stage, at sa itaas ng Mighty Realm ay ang Reversion Void Stage. Sinasabing ang mga nasa Reversion Void Stage ay pawang mga taong walang talo. Ang kanilang suntok ay maaaring makabasag pa ng isang maliit na planeta. Hindi sa banggitin sa mundo, kahit na lumingon ang isang tao sa libu-libong taon, sila ay magiging mga nangungunang pag-iral. Damn it! Kung ang 2 bangkay na ito ay magagamit ko, kung gayon ang Jingdu Martial Arts Association ay wala, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kahit na ang 2 lalaking bangkay na ito ay matagal nang nawala ang kanilang mga kaluluwa at espiritual na kahulugan, ang kanilang mga katawan ay tunay na Reversion Void Stage powerhouses. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Chinyu na dalhin ang 2 lalaking bangkay na ito. Baka magkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang mga ito balang araw. Ano man ang mangyari, maaari niyang gamitin ang 2 bangkay na ito bilang sandata.
Sa pag-iisip nito, agad na inilagay ni Chinyu ang dalawang bangkay na ito sa kanyang Spatial Magic Artifact. Kabanata 622, ang kapangyarihan ng bloodline ni Yan Rozo. Alam na alam ni Chinyu na ang dalawang bangkay na ito ay maaaring maging time bomb at maaaring mabuhay muli anumang oras. Kaya naman, pagkatapos ng mahabang panahon na pag-iisip, nagpasya si Chinyu na kunin ang mga damit para sugpuin ang dalawang bangkay ng lalaki. Matapos ihanda ang lahat, lumabas si Chinyu sa libingan. Pagkarating sa tuktok, inilabas ni Chinyu ang kanyang banal na pakiramdam. Hindi nagtagal, natanong niya ang figure ng lalaking may bigot. Ayon sa posisyon sa kanyang banal na kahulugan, si Chinyu ay humakbang patungo sa direksyon ng lalaking may bigot. Matapos maglakad ng 12 minuto, sa wakas ay natagpuan niya ang lalaking may bigot na naghuhukay ng isang sanggol sa harap ng isang libingan. Sa paghusga sa pagod na tingin sa lalaking may bigot na ekspresyon, tiyak na marami siyang nakuhang kayamanan sa panahong ito. Mukhang malaki na ang nakuha mo. Naglakad si Chinyu sa likod ng lalaking may bigot at nakangiting sinabi. Pagkarinig nito, ang lalaking may bigot ay nagmamadaling tinakpan ang palayok sa kanyang kamay at nauutal, anong ani? Ito ang aking unang piraso. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, sige, hindi ako lalaban sa iyo. Ano man ang nakuha mo sa panahong ito ay sa iyo. Agad namang nakahinga ng maluwag ang lalaking may bigot. Tinapot niya ang kanyang dibdib at bamulong, tinakot mo ako. Pero, may kondisyon ako. Iniba ni Chinyu ang paksa at nakangiting sinabi. Anong kondisyon? Maingat na sabi ng lalaking may bigot. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, gusto ko ang damit ng babaeng nakamaskara. Mga damit, natigilan ang lalaking may bigot. Anong gusto mong damit? Sinabi ni Chinyu, inilabas ko ang kabaong at ang dalawang bangkay ng lalaki, kaya kailangan ko ang mga damit. Ano? Nang marinig ito, tumakbo ng ilang metro ang layo ng lalaking may bigot. Sinabi niya ng may pagbabantay, Chinyu, baliw ka ba? Naglakas loob ka bang ilabas ang bagay na iyon? Pinigay ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, ang kabaong na ito ay puno ng dark energy. Ito ay isang banal na bagay para sa paglilinang sa akin, kaya natural na hindi ko ito maaaring palampasin. Ikaw, ang lalaking may bigot ay nagbigay ng thumbs up kay Chinyu. Kahanga-hanga ka. Putulin ka at bigyan mo ako ng damit. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Hindi nagdalawang isip ang lalaking may bigot. Inilabas niya ang mga damit at ibinigay kay Chinyu. I have to remind you that thing is very dangerous. Mag-iingat ka, sabi ng lalaking may bigot sa malalim na boses. Tumango si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko. Pagkatapos magligpit ng mga damit, tumayo si Chinyu sa gilid at hinintay ang lalaking may bigot. Sa sandaling ito, ang reputasyon ng tatlong tao mula sa Jingdu Martial Arts Association ay tumaas na. Ang dahilan ay halos magkapantay sila ng second rank Kung Yun. Bagamat nanalo si Kung Yun sa isang galaw sa huli, ang kanyang buong katawan ay nasugatan ng husto at siya ay napuno ng dugo. Agad na ginulat ng balitang ito ang buong mundo ng martial arts. Hindi lang iyon, mabilis ding naglabas ng pahayag ang Martial Arts Association, silang tatlo ay hindi ang pinakamalakas sa ating Martial Arts Association, ngunit maaari tayong lumikha ng hindi mabilang na martial artist sa kanilang lakas. Nang mailabas ang balitang ito, agad na hingal ang lahat. Kung ang Jingdo Martial Arts Association ay maaaring lumikha ng hindi mabilang na mga martial artist na tulad nito, kung gayon sino pa ang maaaring ihambing sa Jingdo Martial Arts Association sa hinaharap? Sa loob ng Jingdo Martial Arts Association, umupo si Yan Sihay sa tapat ni Koexi, at sa tabi niya ay si Yan Jinyao. Koexi, anong nangyayari? Sabi ni Yan Sihay na nakakunot ang noo habang hinihit-hit ang kanyang tabako. Kailan lihim na sinanay ng Jingdo Martial Arts Association ang gayong grupo ng mga powerhouse. Nakangiting sabi ni Koexi, Mr. Yan, sikreto ito ng ating Martial Arts Association, kaya bullshit. Nagmura si Yan Sihay. Narinig ko na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Yan Rozo. Anong ginawa mo kay Yan Rozo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Koexi.
Ito ay sekreto ng Jingdo Martial Arts Association. Paano nalaman ni Yan Sihay ang tungkol dito? Kueksi? Huwag mo akong maliitin, at huwag mong maliitin ang pamilya yan, tila nakita ni Yan Sihay ang pagdududa ni Kueksi at kaagad siyang binalaan ng malamig. Natahimik si Kueksi at sinabi sa malalim na boses, Mr. Yan, I don't mean to underestimate the Yan family. Kahit na ang ating mga nakatataas ay hindi kailanman minamaliit ang pamilya yan. Pagkatapos sabihin mo sa akin kaagad, naiinip na sabi ni Yan Sihay. Nang makitang hindi na niya ito maitatago, dahan-dahan lang ang nasabi ni Kueksi sa kanya. Ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan kay Miss Yan, sabi ni Kueksi. Minsan sinabi ng isang manghuhula na may lalabas na top-tier bloodline sa pamilya yan. Bago ito, lagi naming iniisip na ang top-tier na bloodline ay kay Young Master Yan Jinyaw. Pero, maya-maya, nag-utos ang mga nakatataas. Ang bloodline na iyon ay hindi kay Young Master Yan, kundi kay Miss Yan. Nang marinig ito, galit na galit si Yan Sihay at hinampas ang mesa. Bullshit! Anong kalokohan? Si Yan Ruozo ay isang ordinaryong tao, hindi kahit isang martial artist. Paano siya magkakaroon ng top-tier bloodline? Galit na sabi ni Yan Sihay. Malamig din ang ekspresyon ni Yan Jinyaw. Ito ay isang mabigat na suntok sa kanya. Sinabi ni Kueksi na may mapait na ngiti, ayaw naming maniwala, ngunit pinatunayan ng mga katotohanan na si Miss Yan ang tunay na nagmamana ng bloodline na iyon. Umaasa kami sa bloodline ni Miss Yan para lumikha ng ilang super powerhouses. Sapat na ito para patunayan ang lahat. Nagnganga ang mga ngipin ni Yan Sihay. Baka sa mukha niya ang galit. Laging pinapabore ni Old Master Yan si Yan Ruozo, na naging dahilan para mas ayaw ni Yan Sihay na makita ang magandang panig ni Yan Ruozo. Anong bullshit bloodline? Malamig na sabi ni Yan Jinyaw. Ayusin mo yung tinatawag mong super powerhouse para makipaglaban sa akin. Patutunayan ko sa iyo na ang tinatawag na super powerhouse ay hindi nararapat na banggitin. Kung tungkol sa bloodline na sinasabi mo, ito ay isang ilusyon lamang. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Jinyaw at umalis. Sinabi ni Kueksi, Mr. Yan, ito. Gawin ang sinasabi ng aking anak, malamig na ngumuso si Yan Sihay. Napangiti si Kueksi. Oo, ngunit kung nasugatan si Young Master Yan, sana ay hindi magalit si Mr. Yan. Hehe. Pag nasugatan ang anak ko, siguradong mamamatay ang mga super powerhouse mo. Nagpatuloy si Yan Sihay, nga pala, si Yan Ruozo ay miyembro ng pamilyang Yan. Ngayong ginamit mo na ang bloodline ng pamilya Yan para lumikha ng mga super powerhouse, hindi ba dapat may mga benepisyo din ang pamilya Yan? Mr. Yan, pakialam mo ngayon na si Yan Ruozo ay miyembro ng Yan family. Sa sandaling ito, nakangiting sabi ng assistant sa tabi ni Kueksi. Malamig na tiningnan siya ni Yan Sihay at sinabing, maraming beses mo na akong ginugulo. Matagal na akong hindi nasisiyahan sa iyo. Tumahimik ka. May gustong sabihin ng assistant, ngunit naputol ito ng malakas na sigaw ni Kueksi. Pagkatapos, nakangiting sinabi ni Kueksi, Mr. Yan, kung willing si Young Master Yan, mabibigyan natin siya ng bloodline ni Yan Ruozo. Maaari pa nating hayaan siyang maligo sa bloodline at makuha ang pinakakumpletong bloodline power. Kabanata 623, Nakakatakot na kapangyarihan ng bloodline. Hindi ito masamang mungkahi. Kahit na ginamit ng Jingdo Martial Arts Association ang bloodline power ni Yan Ruozo para lumikha ng maraming powerhouses. Sa totoo lang, wala pang 30% ang bilang ng mga bloodline na maaari nilang mamana. May dalawang dahilan. Ang isa ay ang dami ng dugo na ibinigay sa kanila ay napakaliit. Ang isa pa ay dahil hindi sapat ang compatibility. Bilang nakababatang kapatid ni Yan Ruozo, natural na na-absorb ni Yan Jinyaw ang bloodline power ng maximum. Mr. Yan, ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Kueksi. Gumuso si Yan Sihay at sinabing, tingnan natin kung ano ang iniisip ng anak ko. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Yan Sihay at umalis. Pagkaalis niya, ang katulong sa likod ni Kueksi ay hindi napigil ang umungol ng malamig. President, bakit ang galang mo sa kanya?
Hindi ka binibigyan ng respeto ni Yan Sihay. Tinulyapan ni Koexi ang kanyang assistant at umiling. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng pamilya yan. Kapangyarihan. Power may asterisk sa. Hindi ko lang maisip kung anong klaseng kapangyarihan mayroon ang pamilya yan. Ayaw niyang sabi ng assistant niya. Maging ang kanyang mga bodyguard ay kailangang matagpuan sa Jingdu Martial Arts Association. Saan niya kinukuha ang kapangyarihan niya? Tinulyapan ni Koexi ang kanyang assistant at ngumuso. Anong panahon ito? Sa tingin mo ba malulutas mo ang lahat sa pamamagitan lamang ng puwersa? Totoo na ang pamilya yan ay hindi masyadong makapangyarihan sa martial arts, pero napakalakas nila sa politika, negosyo, at maging sa mundo ng militar. Bukod dito, ang mga puwersang ito ay talagang may napakalakas na relasyon sa pamilyang yan. Pamulong ang katulong, bakit hindi ko sinabi na si Yan Sihay ay may kahangahangang kakayahan? Napabuntong hininga si Koexi. Wala na tayong magagawa dyan. Noon, sinakop ni Yan Yunheng ang bansa para sa kanya. Kahit na tinatamasa niya ang mga bunga ng pagpapagal ni Yan Yunheng, walang handang guluhin sila. Tuldok. Mabilis na naayos ang labanan sa pagitan ni Yan Jingyao at ng tatlong disipulo ng Jingdu Martial Arts Association. Bilang numero 1 sa nakababatang henerasyon, natural na sikat si Yan Jingyao. At ang tatlong taong ito ay nasa limelight kamakailan. Ang labanan sa pagitan nila ay mabilis na umakit ng hindi mabilang na mga tao. Kailangan ba nating linisin ang lugar? Bago ang labanan, nagtanong ang tagasunod ni Yan Jingyao. Nang marinig ito, malamig na tumingin sa kanya si Yan Jingyao at malamig na sinabi, sa tingin mo ba matatalo ako? Nagmamadaling sinabi ng tagasunod, ako. Talagang wala akong intensyon. Malamig na sinabi ni Yan Jingyao, kung mas maraming tao ang nakakakita nito, mas mabuti. Gusto kong malaman nila na ang tinatawag na bloodline ay hindi na kailangang banggitin. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Yan Jingyao ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Ang malaking labanang ito ay tumagal ng 3 buong araw. Ang huling resulta ay natural na tagumpay ni Yan Jingyao. Tinalo niya silang 3 ng mag-isa. Ang gayong resulta ay yumanig sa buong mundo ng martial arts. Tulad ng inaasahan ng numero 1. Nag-iisang nanalo siya laban sa 3 tao. Kung ikukumpara kay Kung Yun, mukhang mas makapangyarihan si Yan Jingyao. Pagkatapos manalo, tumalikod si Yan Jingyao at lumabas ng stage. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda. Anong bullsh** T-bloodline? Kung ikukumpara sa anak ko, hindi man lang banggitin. Tumakbo si Yan Sihay at sinabing. Tinulyapan ni Yan Jingyao si Yan Sihay, umiling at sinabing, hindi, tatay. After this battle, I actually changed my opinion. Natigilan si Yan Sihay. Sinabi ni Yan Jingyao sa malalim na boses, sa kanilang 3 lang, kung wala silang bloodline power, napigilan ko sana sila sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Pero dahil sa bloodline power, nanalo ako ng hirap, ilang benepisyo ang naidulot sa kanila ng bloodline power. Tinala sila nito sa taas na hindi nila dapat maabot. Sa puntong ito, biglang nagluwa si Yan Jingyao ng isang subo ng dugo. Halatang-halata na si Yan Jingyao ay nanalo ng may matinding kahirapan sa labanang ito. Ang kanyang kalmado ay isang gawa. Anak, okay ka lang ba? Nagmamadaling hinawakan ni Yan Sihay si Yan Jingyao. Napakaputla ng mukha ni Yan Jingyao. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang ako. Tay, ayusin mo agad ang pagpasok ko sa Jingdu Martial Arts Association. Kailangan kong makuha ang bloodline power na ito. Tuldok. Sa sandaling ito, si Chinyu at ang lalaking may bigot ay naghahanda na umalis sa Immortal Slaying Sect. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang paraan ng pag-set up ko sa array platform ay hindi masyadong maganda. Kahit napaka-short distance, matatagalan pa rin, ungol ng lalaking may bigot. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, tama na, itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon at umalis ka agad. Hindi na nagsalita pa ang lalaking may bigot. Agad niyang binuksan ang array platform at dinala si Chinyu dito. Mabilis silang pumasok sa array platform at ikinalat ito sa labas ng Immortal Slaying Sect.
Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay nakarating na silang dalawa sa isang liblib na lugar sa isla. Mayroong isang array platform na kasing laki ng isang mesa, na sapat lang para mag-accommodate ng 2 tao. Sa sandaling lumitaw silang dalawa, ang array platform ay gumuho sa isang malakas na putok. Dam, malapit na. Biglang kinilig ang lalaking may bigot nang makita ito. Nagtanong din si Chinyu na may matagal na takot, ano ang mangyayari kung maagang masira ang array platform na ito. Mamulong ang lalaking may bigot, kung masira ang array platform na ito ng maaga, tayong dalawa, ay hindi na makakalabas. Dahil dito nakaramdam ng lamig si Chinyu sa kanyang likod. Kung ito ay ilang sandali, ang array platform na ito ay maaaring talagang nasira dito. Sai, with my technique, sa totoo lang, isang tao lang ang kayang dalhin. Nakaka-pressure talaga ang paglabas mo, ungol ng lalaking may bigot. Walang sinabi si Chinyu. Maingat niyang tiningnan ang array platform sa harap niya. May mga maliliit na flag sa bawat isa sa 4 na direksyon ng array platform. Ang mga bandila ay mukhang sira-sira, ngunit may ilang mga karakter sa mga ito. Anong bandila ito? Tanong ni Chinyu. Iningatan ng lalaking may bigot ang mga watawat at sinabing, ito ay tinatawag na watawat na may 8 sulok. Kung gusto mong iset up ang teleportation array platform na ito, dapat mong gamitin ang octagonal flag. Tumango si Chinyu. Tinulyapan niya ang lalaking may bigot at nagtanong, saan mo balak pumunta? Hindi ko alam. Hahanapin ko ang susunod na puntod, sabi ng lalaking may bigot. Walang sinabi si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lalaking may bigot at sinabing, may utang ako sa iyo. Maghiwalay na tayo ng landas dito. No rush, nakangiting sabi ng lalaking may bigot. Narinig ko na may mga panloob na core sa ilalim ng dagat. Dahil nandito na tayo, sayang kung hindi kukuha. Gusto rin ni Chinyu na sundan ang lalaking may bigot upang mangisda ng ilang kayamanan. Mas mabuti kung hindi sila maghiwalay ng landas ng ganoon kaga. Kaya naman, muling sumisid ang dalawa sa ilalim ng dagat at lumangoy sa isla. Sa sandaling ito, mayroong 7 hanggang 8 tao ang nagtipon sa ilalim ng isla. Nakasuot sila ng puting damit na may logo ng Jingdo Martial Arts Association. Jingdo Martial Arts Association. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu nang makita niya sila. Mula ngayon, papatayin ko ang bawat tao mula sa Jingdo Martial Arts Association na nakikita ko. Pagkatapos sabihin ito, humakbang si Chinyu patungo sa mga taong iyon. Kabanata 624, patungo sa Jingdo. Mayroon pa ring hindi mabilang na mga panloob na core sa ilalim ng isla. Natural na hindi papalampasan ng Jingdo Martial Arts Association ang pagkakataong ito. Magpapadala sila ng mga tao para kunin ang mga panloob na core halos araw-araw at ibalik sila sa Jingdo Martial Arts Association. Dito namatay si Chinyu, tama ba? May tumuro sa gate ng Immortal Slaying Sect. Oo, narinig ko na sinampal siya pabalik ni Mr. Yan. Serves him right. Marami siyang naging problema sa atin. Nang marinig ni Chinyu ang kanilang panunuya, hindi maiwasang mapangiti. Ibaba ang lahat ng mga panloob na core. Ang boses ni Chinyu ay nanggaling sa likuran nila. Nang marinig ito, lahat sila ay nagmamadaling lumingon. Pagtingin sa may balbas na binata sa harapan nila, hindi nila maiwasang mapangiti. Sino ka? Sinong nagsabing pumunta ka dito? How dare you talk to us like that? Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ilang inner core ang kinuha mo. Ibigay mo silang lahat. Nililigawan mo ba si kamatayan? Ang iilan sa kanila ay halatang galit kay Chinyu. Lumakad sila pasulong na may lumalakas na panloob na chi. Hindi mo alam ang lugar mo. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, ikinaway niya ang kanyang kamay at binasag ang ulo ng isang tao. Nang makita nila ito, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ikaw, sino ka ba talaga? May nagtatakang tanong. Ngumisi si Chinyu at sinabing, ako si Chinyu. Sa kasamaang palad, hindi ako patay. Agad na namutla ang mukha ng lahat. May nagmamadali pang ang nagsabi, Mr. Chin, sumusunod lang kami sa utos. Mangyaring iligtas ang aming buhay.
Umiling si Chinyu at sinabing, pasensya na. Ayokong malaman ng Jingdo Martial Arts Association na buhay pa ako for the time being, kaya mas mabuti pang mamatay na kayong lahat. Isang hakbang pasulong si Chinyu. Ang nakakatakot na puwersa ay nagdurog sa mga taong ito sa meat paste. Matapos patayin ang mga taong ito, inilabas ni Chinyu ang lahat ng panloob na core sa kanilang katawan at inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sabay na sumulong si Chinyu at ang lalaking may bigot at nagsimulang anihin ang mga panloob na core sa ilalim ng isla. Pagkatapos lamang mapuno ang spatial magic artifact ay nagplano silang dalawa na umalis. Kinuha ni Chinyu ang isang sombrero mula sa mga taong ito at inilagay ito sa kanyang ulo upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang komplikasyon. Tara na. Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Bumalik silang dalawa sa isla. Saan mo planong pumunta? Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot at nagtanong. Pamulong ang lalaking may bigot, plano kong pumunta sa Jingdo. May chismis na magkakaroon ng auction sa Jingdo. Auction. Sumimangot si Chinyu at pagkatapos ay nagtanong, anong auction? Ipinaliwanag ng lalaking may bigot, ang Jingdo Martial Arts Association ay magbebenta ng isang batch ng mga kayamanan bawat ilang taon. Kahit na sinasabi nila na ito ay isang kayamanan, ito ay talagang isang hindi na ginagamit na bagay ng Jingdo Martial Arts Association. Dahil ito ay isang hindi na ginagamit na bagay, kailangan pa bang pumunta? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may bigot at sinabing, oo naman. Kung nasa kamay ko na ang mga gamit nila, baka magamit pa. Bukod dito, may mga taong kumukuha ng mga scrap mula sa auction na ito taon-taon. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, kailan ito? Ang lalaking may bigot ay kinalikot ang kanyang mga daliri at nagkalkula, pagkatapos ay nagsabi, mga isang linggo. Natahimik si Chinyu saglit, pagkatapos ay nagsabi, plano ko ring pumunta sa Jingdo. Tapos magkita tayo sa Jingdo. Nagkataon na binalak din ni Chinyu na pumunta sa Jingdo at lihim na imbestigahan ang background ng Jingdo Martial Arts Association. Si Chinyu ay hindi kailanman naging malinaw tungkol sa lakas ng Jingdo Martial Arts Association. Bilang karagdagan, ang pagkakakilanlan ni Chinyu ay masyadong komplikado, na nagresulta sa Chinyu na walang pagkakataon na imbestigahan ang Jingdo Martial Arts Association. Matapos makipaghiwalay sa lalaking may bigot, binalak ni Chinyu na bumalik sa Green Moon Villa pansamantala. Matapos mawala sa loob ng 4 hanggang 5 buwan, walang ideya si Chinyu kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Pagkaalis dito, sumugod si Chinyu sa Kangzhou City. Kinagabihan, dumating si Chinyu sa tarangkahan ng Green Moon Villa. Gayunpaman, ang una niyang nakita ay ang plaque ng Saint Confucian Sect. Nang makita ang eksenang ito, sumimangot si Chinyu. Deng Sheng. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses, na parang may nahulaan siya. Hindi na siya nagpatuloy sa pag-iisip at humakbang papasok sa Green Moon Villa. Ang Green Moon Villa ay mas makapangyarihan kaysa sa Saint Confucian Sect. Sinasabing mayroong halos 1,000 disipulo. Sa isang sulyap, ang engranding eksena ay hindi pa nagagawa. Hinailan ni Chinyu ang isang random na tao at nagtanong, nasaan si Sect Master Zin? Anong Sect Master Zin? Bago ka lang ha. Si Sect Master Deng lang ang nandito kung wala si Sect Master Zin. Kumunat ang noo ni Chinyu. Oo naman, nagbago ng panig si Deng Sheng. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Inilabas niya ang kanyang divine sense at mabilis na nahuli ang posisyon ni Xinyu. Si Xinyu ay nasa house arrest na ngayon sa sarili niyang silid. Bagamat natugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, kakaunti ang mga lugar para sa mga aktibidad. Nag-flash ang katawan ni Chinyu at diretso siyang pumasok. Pagpasok pa lang niya, nakita niya si Xinyu na nakaupo sa harap ng mesa, lasing. Kumunat ang noo ni Chinyu. Pumunta siya sa gilid ni Xinyu at bumulong, Xinyu, gumising ka na. Natarante, binuksan ni Xinyu ang kanyang mga mata at nakita si Chinyu sa kanyang harapan. Mahina niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, F***, nananaginip na naman ako. Pagkatapos sabihin iyon, nakatulog muli si Xinyu. Hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak.
Wala siyang pagpipilian kundi itaas ang kanyang palad at ilagay ito sa noo ni Xingyu habang ginagamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang pilitin itong buhayin. Ilang sandali pa, nagising si Xingyu na tulala. Kinusot niya ang kanyang mga mata at nagulat na sinabi, "Xingyu, ikaw." "Shit." Mabilis na tinakpe ni Xingyu ang kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, "Huwag sumigaw." Malakas na tumango si Xingyu, at binitawan ni Xingyu ang kanyang kamay. "Mr. Qin, hindi ka patay." Nagulat at nasasabik si Xingyu. Tumango si Xingyu at nagtanong, "Ano ang nangyayari? Paano naging Saint Confucian Sect ang Green Moon Villa na ito?" Ibinuka ni Xingyu ang kanyang bibig at bumantong hininga. Sinabi niya kay Xingyu ang lahat ng nangyari. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Xingyu na ang lahat ng mga sekta sa Hilaga ay nasa ilalim ng pamamahala ng Jingdo Martial Arts Association. At ang mga tagapamahala ay ang tatlong powerhouse na kanilang sinanay. Sa panahong nawala ka, maraming young masters sa Jingdo ang nakarating sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm, at ang Martial Arts Association ay lumikha ng isang peak martial artist. "Ikaw, mas mabuting mag-ingat ka," nag-aalalang sabi ni Xingyu. Pinaikit ni Xingyu ang kanyang mga mata nang hindi nagpapakita ng labis na pagkabigla. "Xingyu? Natatakot akong magdusa ka sandali," sabi ni Xingyu kay Xingyu. Nagtanong si Xingyu na medyo nalilito, "Ano ang gagawin mo?" Malamig na sinabi ni Xingyu, "Pagkatapos kong malaman ang background ng Jingdo Martial Arts Association, babawiin ko ang Green Moon Villa." Pagkatapos sabihin ito, umalis si Xingyu sa Green Moon Villa at dumiretso sa Jingdo. Sa gabi, pasuray-suray si Ziyahang pauwi. Bilang vice-presidente, ang kanyang pangunahing responsibilidad ay ang mapanatili ang mabuting relasyon sa iba't ibang maharlikang pamilya, kaya halos araw-araw siyang lasing, at ngayon ay walang pagbubukod. Umuwi si Ziyahang. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakita niya ang isang binata na nakaupo sa sofa at malamig na nakatingin sa kanya. Nang makita ang binata sa kanyang harapan, agad na natahimik si Ziyahang. Kabanata 625, ang lakas ng Jingdo Martial Arts Association. Xingyu. Nang makita ang figure ni Xingyu, ang ekspresyon ni Ziyahang ay biglang naging sobrang pangit. Itinaas ni Xingyu ang kanyang daliri, at isinara ang pinto. "Hindi ka talaga namatay." Sigaw ni Ziyahang. Gumisi si Xingyu. "Hindi lamang ako namatay, ngunit napakahusay din ako ngayon." Pinaikit ni Ziyahang ang kanyang mga mata at sinabing, "Hehe, maswerte kang nakaligtas. Bakit hindi ka naghanap ng mapagtataguan sa buong buhay mo? How dare you run to Jingdo? Nililigawan mo ba si kamatayan?" Dahan-dahang tumayo si Xingyu at sinabi, "Sa tingin mo ba ay mas mataas ang posibilidad na ikaw o ako ay mamatay ngayon?" Natigilan si Ziyahang at saka sumigaw, "Napakamayabang. Sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko?" Ang kasalukuyang Ziyahang ay nakapasok na sa kaharian ng isang martial marquee, at ang kanyang kumpiyansa ay tumaas. Pagharap kay Xingyu, hindi lang siya nagkaroon ng kahit katiting na takot, kundi lumakad pa siya pasulong ng may malalaking hakbang. Sinubukan niyang suntukin ang mukha ni Xingyu. Ang kanyang kamao ay walang katumbas na mabangis, at halos lahat ng panloob na lakas sa kanyang katawan ay sumabog sa kanyang kamao. Gayunpaman, itinaas ni Xingyu ang kanyang kamay at casual na hinawakan ang kanyang kamao. "Ano, sa tingin mo ay hindi ka na magagapi pagkatapos mong tumuntong sa Martial Marquee Realm?" Malamig na sabi ni Xingyu. Habang nagsasalita siya, pinalakas ni Xingyu ang kamao ni Ziyahang. Agad na pinisil ang kamao ni Ziyahang hanggang sa gumawa ito ng kaluskos. Ang matinding sakit ay nagnanais na mamatay si Ziyahang. Pagkatapos, sinipan ni Xingyu ang ibabang tiyan ni Ziyahang. Napaatras ang katawan ni Ziyahang, at isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Pinunasan ni Ziyahang ang dugo sa kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Xingyu, huwag kang maging mayabang. Hindi ka pababayaan ng Jingdo Martial Arts Association. Bukas, tiyak na hihilingin ko sa isang rurok na martial marquee na supilan ka. Sa tingin mo ba bibigyan kita ng pagkakataong ito?" Malamig na sabi ni Xingyu. Naalarma si Ziyahang, at nagsimula siyang tumakbo. "Dad!
Sa oras na ito, ang boses ng isang maliit na batang babae ay nagmula sa silid. Agad na namutla ang mukha ni Ziyahang. Anak, anak. Napalingon si Ziyahang sa takot. Sa isang kisap mata, dumating siya sa tabi ng batang babae. Ito ang anak mo. Medyo cute siya. Sabi ni Chinyu na may peking ngiti. Nanigas ang katawan ni Ziyahang at sa takot niyang sinabi, Chinyu, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking anak na babae. Kung gagawin mo ang kamay sa aking anak, tiyak na hindi kita bibitawan. Ngumisi si Chinyu. Huwag kang mag-alala. Hanggat sasagutin mo ang ilang tanong ko, ipinapangako kung hindi ko gagawin ang iyong anak. Ikaw. Kasuklam-suklam ka. Galit na umungol si Ziyahang. Malamig na sinabi ni Chinyu, kung ayaw mong bugbugin sa harap ng iyong anak, mas mabuting sagutin mo ng tapat ang mga tanong ko. Nagpapanik si Ziyahang sa kanyang puso. Ang kanyang asawa ay isang ordinaryong tao lamang, at hindi niya kayang tiisin ang lakas ng loob ni Ziyahang. Kaya naman, namatay ang asawa ni Ziyahang matapos ipanganak ang kanilang anak na babae. Para kay Ziyahang, ang kanyang anak na babae ang lahat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at saka tumingin sa batang babae. He tried his best to remain calm as he said, Anak, bumalik ka muna sa kwarto mo. Magkakaroon ng ilang salita si Daddy sa kanya, okay. Tumango ang maliit na batang babae at sinabing, Daddy, kung gayon dapat kang magpahinga ng maaga. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Napakamasunurin ng anak mo. Napangiti si Chinyu. Malamig na tiningnan ni Ziyahang si Chinyu at sinabing, ano ang gusto mong itanong? Sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Jingdu Martial Arts Association, malamig na sabi ni Chinyu. Kung magsisinungaling ka, hindi ko magagarantiya kung ano ang gagawin ko. Naging malamig ang ekspresyon ni Ziyahang, at pagkatapos ay ngumisi siya. Chinyu, hindi ako naniniwala na ipapatong mo ang iyong mga kamay sa isang bata. Nang marinig ito, agad na napuno ng galit si Chinyu. Galit siyang tumayo at hinawakan ang leeg ni Ziyahang. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, paanong hindi ko nais na maging isang mabuting tao. Ngunit ang Jingdu Martial Arts Association ay kinidnap ang aking babae at sinubukan ang lahat ng paraan upang ako ay patayin, na nagpapahirap sa akin na mabuhay pa. Kung hindi dahil sa iyong grupo ng mga hayop, sino ang handang maging isang mamamatay tao na demonyo? Huwag kang tumayo sa mataas na moral at punahin ako. Habang nagsasalita siya, ang lakas sa kamay ni Chinyu ay lumakas at lumakas, halos malagutan ng hininga si Ziyahang. Pinandilatan ni Chinyu si Ziyahang at sa wakas ay binitawan siya. Magsalita ka, sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Kung manggahas kang magsinungaling, papatayin kita, malamig na sabi ni Chinyu. Matapos maramdaman ang nakamamatay na aura mula kay Chinyu, lubos na natakot si Ziyahang. Hindi siya nag-alinlangan na talagang gagawa si Chinyu ng isang bagay na kabaliwan. Kaya naman, nagbuhos si Ziyahang ng isang basong tubig at dahan-daang sinabi sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Pagkatapos ng pagsasalaysay ni Ziyahang, nalaman ni Chinyu na ang presidente ng Jingdu Martial Arts Association ay hindi ang pinuno. Sa likod nila ay 8 mas mataas. Tungkol sa pagkakakilanlan ng 8 mas mataas na ito, hindi rin alam ni Ziyahang. Lahat ng ginagawa natin ay ipinaparating ng mga nakatataas. Isinasagawa namin sila, sabi ni Ziyahang. Malamig na sinabi ni Chinyu, tungkol sa mga tinatawag na mas mataas na tao, ano nga ba ang kanilang mga lakas at pagkakakilanlan? Umiling si Ziyahang at sinabing, hindi ko rin alam. Sa madaling salita, ang lakas nila ay higit pa sa atin. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumingin si Chinyu kay Ziyahang at sinabing, hayaan mong tanungin kita, sa kasalukuyan, mayroon bang martial saint ang Jingdu Martial Arts Association? Ang isang martial saint ay isang pag-iral na hindi ma-provoke. Kapag nagkita na sila, malamang na mamatay si Chinyu sa isang exchange. Natahimik sandali si Ziyahang at sinabing, hindi rin ako sigurado, ngunit kung gusto ng Jingdu Martial Arts Association na makahanap ng martial saint, hindi ito magiging mahirap. Dahil dito, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu.
Hindi niya inaasahan na ang Jingdo Martial Arts Association ay may martial saint talaga. Bukod dyan, mayroon din tayong malaking bilang ng mga sandata ng martial saint, patuloy ni Zia Hang. Noon, nag-utos ang mga nakatataas na patayin ka. Kung nabigo si Yan Gai, ginamit sana namin ang aming mga sandata ng martial marquee para patayin ka para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Tumango si Qin Yu. Tulad ng naisip ni Qin Yu, ang kanyang mga aksyon ay tumawid na sa Jingdo Martial Arts Association. Bukod doon, sinabi rin ni Zia Hang kay Qin Yu ang tungkol sa pangkalahatang dibisyon ng lakas at antas ng Jingdo Martial Arts Association. Halimbawa, ang mga nakasuot ng puting robe ay ang pinakakaraniwang miyembro, at sa itaas ay si Zia Hang at ang iba pa. Para sa mga mas mataas na antas, sila ay mga taong tulad ni Yan Gai, na nakasuot ng itim at gintong robe. Ang lahat ng nakasuot ng itim at gintong damit ay ang pinakamahusay sa mga martial marquises, at ang kanilang lakas ay namumukod tangi. Sa itaas ng itim at gintong mga damit ay ang mga lilang damit. Sila ang may pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban sa Jingdo Martial Arts Association. O tama, narinig ko na may 3 henyo na lumitaw sa Jingdo Martial Arts Association. Sila raw ang mga bagong likhang powerhouse. Ano nga ba ang nangyayari? Anong mga pamamaraan ang ginamit nila? Tumingin si Qin Yu kay Zia Hang. Nang ilabas ang paksang ito, ang ekspresyon ni Zia Hang ay agad na naging sobrang pangit. Matagal siyang nauutal, ngunit hindi umimik. Zia Hang, mas mabuting huwag mo akong paglaruan. Ang mga daliri ni Qin Yu ay kumikislap ng matalim na liwanag habang malamig niyang sinabi. Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin at sinabing, masasabi ko sa iyo, ngunit dapat mong aipanga ko na hindi mo ilalabas ang iyong galit sa akin at sa aking anak. Kabanata 626, patayin sila. Agad na naramdaman ni Qin Yu na may mali. Nag-aalalang sabi niya, bilasan mo at sabihin mo. Ipinapangako kong hindi ko ilalabas ang galit ko sa iyong anak. Saglit na natahimik si Zia Hang, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ang mga super powerhouse ng Jingdo Martial Arts Association, ay nilikhang may dugo ni Miss Yan. Ito rin ang dahilan kung bakit namin inalis si Miss Yan. Ano? Pilit na tumayo si Qin Yu. Pinandilatan niya si Zia Hang at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Alam ni Zia Hang na tiyak na magagalit si Qin Yu, kaya hindi siya masyadong nagulat. Nagsindi siya ng sigarilyo at saka sinabing, ang sabing hindi simple ang bloodline ni Miss Yan. Ang mga taong may ganitong kadugo ay magkakaroon ng lakas na lampas sa imahinasyon. Araw-araw, kukuha kami ng dugo sa katawan ni Miss Yan para matustusan ang mga mahuhusay na miyembro ng association. Ang 3 taong iyon ay ang aming mga paksa sa pagsusulit. Pumangon ng galit kay Qin Yu. Nagumbok ang kanyang mga ugat at tumaas ang kanyang mga kilay. Napuno ng mamamatay tao na aura mula sa kanyang katawan ang buong silid. Maging si Zia Hang ay nakaramdam ng lamig. Jingdo Martial Arts Association. Naramdaman lamang ni Qin Yu ang pananakit ng kanyang dibdib. Nabalot siya ng galit. Ginamit mo talaga ang dugo ni Ruozo para alagaan ang iba, kayong mga hayop. Mabangis na huminga si Zia Hang ng kanyang sigarilyo at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging ligtas ang buhay ni Miss Yan. Palagi namin siyang pinapakain ng nangungunang mga halamang gamot. Hindi na kailangang magalit. Hindi mo kailangang magalit. Duguan ang mga mata ni Qin Yu. Kung bibitayin ko ang iyong anak, kumukuha siya ng dugo araw-araw, at bibigyan ko siya ng pinakamahusay na lunas, papayag ka ba? Namutla ang mukha ni Zia Hang. Sinabi niya sa medyo panik na tono, Qin Yu, huwag kang padalos-dalos. Pinigilan ni Qin Yu ang galit sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya na pagkalmayan ang kanyang sarili. Hindi niya akalain na ang mga tinatawag na super powerhouse na ito ay talagang sisipsipin ang dugo ni Yan Ruozo para sa kanilang sariling mga benepisyo. Kayong mga, ay talagang isang grupo ng mga vampira. Huminga ng malalim si Qin Yu. Natahimik si Zia Hang. Alam niya na ang bagay na ito ay tiyak na magpapagalit kay Qin Yu, ngunit wala siyang ibang paraan. Umupo doon si Qin Yu at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Kinuha niya ang sigarilyo ni Zia Hang at huminga. Nasaan ang 3 tinatawag na super powerhouses?
Malamig na tanong ni Chinyu. Natigilan si Ziyahang at nalilitong nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko silang patayin, malamig na sabi ni Chinyu. Ziyahang, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na simula ngayon, hanggat ang Jingdu Martial Arts Association ay gumagawa ng anumang super powerhouses, papatayin ko silang lahat. Hindi ako magpapatawa kahit isang tao na gumamit ng dugo ni Yan Rozo. Hanggang sa sumuko na kayo. Lihim na ikinatuwa ni Ziyahang ang balitang ito. Bilang Vice President ng Martial Arts Association, natural niyang alam kung gaano kalakas ang tatlong super powerhouse na iyon. Kung hahanapin sila ni Chinyu, hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Kaya naman, hindi man lang inisip ni Ziyahang ang tungkol dito at direktang sinabi, pumunta sila sa Dingsheng Bar para uminom sa gabi. Baka masubukan mo ang swerte mo. Sumulyap si Chinyu kay Ziyahang at sinabing, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin, kung hindi, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Inilahad ni Ziyahang ang kanyang mga kamay at sinabing, isinusumpa ko sa Diyos, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tumayo na siya at akmang aalis na. Pagkatapos ng dalawang hakbang, biglang tumalikod si Chinyu at naglakad patungo sa silid ng anak ni Ziyahang. Ano? Anong ginagawa mo? Nagulat si Ziyahang at nagmamadaling hinabol siya. Umupo si Chinyu sa tabi ng batang babae at nakangiting sinabi, ito ang pinakabagong candy bean. Gusto mo bang subukan ito? Sobrang sweet. Hindi alam ng batang babae ang relasyon ni Chinyu at Ziyahang. Naamoy niya ang tableta at mabilis na nabihag ng amoy ng tableta. Chinyu? Ano ang sinusubukan mong gawin? Inabot ni Ziyahang ang pil ngunit hinawakan siya ng palso ni Chinyu. Huwag kang mag-alala, ito ay isang tableta na ginawa ko mismo. Hanggat nakikipagtulungan ka sa akin, hindi lamang ang tabletang ito ay hindi makakasama sa iyong anak, ngunit ito ay magdadala sa kanya ng mga benepisyo sa halip, malamig na sabi ni Chinyu. Siyempre, kung maglakas loob kang ipakalat ang balitang ito, ang tabletang ito ay magiging isang nakamamatay na lason. Ang ekspresyon ni Ziyahang ay lubhang hindi magandang tingnan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, mas mabuting ginagarantiyahan mo na ang tabletang ito ay hindi makakasama sa aking anak, kung hindi, papatayin kita kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Hindi ko kailangang hawakan ang iyong anak, tumayo si Chinyu at sinabi. Naglakad siya papunta sa pinto at huminto. He said in a deep voice, ayokong may makaalam na buhay pa ako for the time being, so, you know what to do. Pagkasabi nito, diretsyong umalis si Chinyu. Habang tinitingnan niya ang papaalis na figure ni Chinyu, mabangis ang ekspresyon ni Ziyahang, ngunit wala siyang magawa. Sa madilim na gabi, nagmamadaling naglalakad ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chinyu. Nakarating siya hanggang sa Dingsheng Bar at nakahanap ng mauupuan. Ang Dingsheng Bar ay lubhang sikat sa Jingdo. Karamihan daw sa mga pumunta dito ay mga mayayamang young master o sikat na celebrity. Ang kanilang mga damit ay maluho, at ang itim na damit ni Chinyu ay tila wala sa lugar. Sa ilalim ng itim na damit, ang ekspresyon ni Chinyu ay napakalamig. Kahit na tinakpan niya ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan, may bakas pa rin ng lamig ang nararamdaman ng mga tao. Damn it! Ang mga salita ni Ziyahang ay umalangaw-ngaw sa isip ni Chinyu. Nais niyang makasugod siya kaagad sa Jingdu Martial Arts Association at iligtas siya. Gayunpaman, ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na ganoong padalos-dalos at mapusok na tao. Alam niya na kung pupunta siya ngayon sa Martial Arts Association, hindi lang niya ito mailigtas, mawawalan pa siya ng buhay. Pagkatapos umupo, inilabas ni Chinyu ang kanyang banal na sentido. Sa lalong madaling panahon, nahuli niya ang mga figure ng ilang martial artist. Ha! May martial marquee talaga. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at hindi maiwasang mapasulyap sa isang lugar na hindi kalayuan. May nakita siyang babae na nakaupo sa di kalayuan. Nang tumingin si Chinyu sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagkataong tumingin din kay Chinyu. Bakit may martial marquee sa maliit na bar na ito? Kumunat ang noo ni Chinyu.
Kailangang malaman ng isa na walang maraming martial marquises sa mundong ito. Ito ay bihirang makakita ng isa sa isang normal na araw. Habang nag-iisip si Chinyu, lumakad talaga ang babaeng ito patungo kay Chinyu. Gusto mong uminom? Inabot ng babae kay Chinyu ang isang baso ng alak. Hindi umimik si Chinyu at hindi pinansin ang babaeng ito. Nagpatuloy ang babae, bilang isang martial marquis, binalot mo ang iyong sarili ng mahigpit. Dapat nandito ka para pumatay ng tao. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu at sinabi niya, wala itong kinalaman sa iyo. Ipinapayo ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo. Hindi siya pinansin ng babae at nagpatuloy, walang maraming tao sa mundong ito na maaaring magpahirap sa isang martial marquis. Gusto mong pumatay ng tao, pero binalot mo ang sarili mo ng mahigpit. Ang taong gusto mong patayin ay dapat na makapangyarihan. Ang ekspresyon ni Chinyu ay unti-unting naging malamig. Humigop siya ng alak at malamig na sinabi, ang mga taong masyadong matalino ay papatayin ang kanilang sarili. Kabanata 627, Pakikipaglaban sa tatlong tao. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi nagalit ang babae. Ngumiti siya at sinabing, baka matulungan kita. Malamig na sinabi ni Chinyu, hindi ko ito kailangan. Tsaka wala kang maitutulong sa akin. Nang makita ito, kinuha ng babae ang isang business card mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap ni Chinyu. Kung kailangan mo ng tulong, maaari mo akong kontakan, sabi ng babae. Pagkatapos maibaba ang business card, tumayo siya at umalis. Kinuha ni Chinyu ang business card at tiningnan. Nalaman niyang ang pangalan ng babae ay Su Chen. Maliban sa pangalan niya, wala nang iba. Hindi maipaliwanag. Ang kamay ni Chinyu ay nagliyab at sinunog ang business card na naging abo. Para sa kasalukuyang Chinyu, hindi siya madaling magtiwala sa iba, lalo na sa isang estranghero. Padilim ng padilim ang langit. Maraming mayayamang young master ang pumunta sa bar na ito at nagsimula ng kanilang nightlife. Tahimik na ininom ni Chinyu ang kanyang alak at tahimik na hinintay na lumitaw ang kabilang partido. Habang lumilipis ang oras, lalong naging maingay ang bar. Paminsan-minsan, makikita ang mga taong nagtatalo, naglalaro, at nagsasagawa pa ng mga masasamang gawain. At dito, nakita din ni Chinyu kung gaano katawa ang pribadong buhay ng mga mayayaman na ito. Hindi nagtagal, 9:00 na ng gabi. Sa oras na ito, 3 tao ang pumasok mula sa pintuan. Pagpasok pa lang nila sa pinto, hindi mabilang ang mga tingin nila. Ang mga mayamang young master na ito ay sumugod upang batiin sila. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mukha. Ang 3 taong ito ay nasa martial marquis realm. Bagamat napigilan nila ang kanilang panloob na chi, hindi pa rin ito naitago ang kanilang pambihirang lakas. Silang 3, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Sa halip, tahimik siyang nagmamasid sa dilim. Isang grupo ng mga tao ang pinalibutan silang 3 at patuloy na nambobola. Mayroon ding mga tao na gustong kilalanin sila bilang kanilang mga tagapagturo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Chinyu na ang mga pangalan ng 3 tao ay ayon sa pagkakabanggit, Guanshan, Guanshui, at Guanhai. Napakasimple ng kanilang mga pangalan. Binigyan daw sila ng Jingdo Martial Arts Association. Hindi sila matanda, higit sa kanilang mga early 30s. Bagamat sila ay may talento, kung wala ang kapangyarihan ng kanilang bloodline, tiyak na hindi nila magagawang makipagkompetensya sa mga young masters ng Jingdo. Kuya Shan, si Kuya Kong ay may napakataas na pagsusuri sa inyong 3. Oo, wala masyadong tao sa Jingdo na kalaban mo ngayon, di ba? Ang panganay na kapatid sa kanilang 3, si Guanshan, ay ngumiti at sinabi, bukod sa mga nasa tuktok, hindi tayo dapat matakot sa sinuman sa nakababatang henerasyon. Kuya Shan, sabihin mo sa amin ang balita. Paano nakalikha ang Jingdo Martial Arts Association ng ganitong mga powerhouse? May nagtanong. Walang tinatago si Guanshan. Ngumiti siya at sinabi, ito ang mga mapagkukunan ng Jingdo Martial Arts Association. Ang Jingdo Martial Arts Association ay hayagang magre-recruit ng mga kabataan. Hangga't mayroon kang sapat na talento, magkakaroon ka ng pagkakataon.
Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Isang nakamamatay na aura ang dumiretso sa tatlong tao. Itinuring talaga ng mga bastos na ito si Yan Ruozo bilang kanilang mapagkukunan. Paano ito natitiis ni Chinyu? Ang putok ng nakamamatay na aura ay agad na nakakuha ng atensyon ng tatlong tao. Nagpalitan ng tingin ang tatlong tao, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Chinyu. Umupo sila sa tabi ni Chinyu at malamig na sinabi, mukhang napakagalit mo sa amin. Pilit na pinigilan ni Chinyu ang galit sa kanyang puso at malamig na sinabi, paano kung ako nga? Oo. How cocky? Pinaikit ni Guanshan ang kanyang mga mata at sinabi. Uminom si Chinyu ng isang subo ng alak at malamig na sinabi, ang mga tao ng Jingdo Martial Arts Association ay mga basura. Bawat isa sa kanila. Sa sandaling sinabi niya ito, ang lahat ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Sino ang taong ito? Talagang naglakas loob siyang bastyusan ng Jingdo Martial Arts Association sa publiko. Nabaliw ba siya? Agad na naging malamig ang ekspresyon ng tatlong tao. Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Sabi ni Guanhai. Malamig na sinabi ni Chinyu, ano, nasaktan ba kita? Basura ka lang na pilit nagnakaw ng talento ng iba. Nililigawan mo ba si kamatayan? Galit na galit si Guanshan. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at idiniin ito sa balikat ni Chinyu. Biglang nanginig ang katawan ni Chinyu, at isang nakakatakot na puwersa ng chi ang agad na sumabog. Si Chinyu, na nakapasok sa ika-4 na ranggo ng Martial Marquee Realm, ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang tatlong taong ito ay talagang napaatras. Mayroon kang kaunting kakayahan, malamig na sabi ni Guanshan. Sino ka ba talaga? Sabihin mo sa akin ang totoo. Galit na sabi ni Guanshui. Malamig na iniwas ni Chinyu ang kanyang tingin sa kanilang tatlo habang naglalabas ng nagyayelong panloob na chi mula sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, nanginginig ang palad ni Chinyu, at isang escarlate na longsword ang nahulog sa kamay ni Chinyu. Ang taong papatay sa iyo, malamig na sabi ni Chinyu. Humakbang si Chinyu habang nilalalas ang kanyang espada sa hangin. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay agad na nagliwanag sa madilim na bar. Hindi mo alam ang lugar mo. Malakas na sigaw ni Guanshan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao upang salubungin ang pag-atake ng direkta. Clatter! Ang liwanag ng espada ay tumama sa katawan ni Guanshan habang nag-iiwan ng madugong peklat na 12-dosenang sentimetro. Napaatras ang katawan niya. Hawak ni Chinyu ang isang escarlate na mahabang espada sa kanyang kamay. Ang kanyang itim na damit ay nagdagdag ng kaunting misteryo sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Guanshan. Sa sandaling ito, napagtanto niyang hindi simple ang lalaking nakasuot ng itim na damit sa kanyang harapan. Martial Marquee. Walang masyadong Martial Marquees sa Jingdo. Sino ka ba talaga? Malamig na sabi ni Guanshan. Hindi umimik si Chinyu. Isa pang slash ang isinagot niya. Boom! Ang slash na ito ay napakabilis. Ang buong bar ay swept flat. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay naputol sa hangin. Biglang nataranta ang mga tao sa buong bar. Tumalikod sila at tumakbo dahil natatakot sila na madamay sila. Napaungol ng malakas si Guanshan. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay nag-condense ng isang sinag ng liwanag at sumugod pasulong na may isang putok. Clatter! Ang bronze sword ni Chinyu ay talagang nabasag ang sinag ng liwanag na ito. Pagkatapos, ang talim ng espada ay dumiretso sa tatlong tao. Nililigawan mo si kamatayan. Ang tatlong tao ay agad na nagalit at agad na pinaandar ang kanilang mga spells. Hindi mabilang na nagniningning na sinag ng liwanag ang lumapit kay Chinyu, ngunit si Chinyu ay ganap na hindi natatakot. Pinilit niya ang mga spells at nilaslas gamit ang kanyang espada. Ang mga spelling nilang tatlo ay dumapo sa katawan ni Chinyu, at ang bronze sword ni Chinyu ay tumaga sa ulo ni Guanshan. Yes! Ang natitira pang dalawa ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ganun lang namatay si Guanshan. Ang powerhouse ng Jingdo Martial Arts Association ay pinutol ng isang hiwa. Inalog ni Chinyu ang tansong espada at malamig na sinabi, kayong dalawa ang susunod.
Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa tansong espada. Ang bronze sword na ito ay gawa sa mga fragment ng hindi mabilang na mighty realm weapons, at ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon. Kahit na ang tarangkahan ng Immortal Slaying Sect ay naputol, pabayaan ang tatlong martial marquises na ito. Alam ni Chinyu na hindi magandang manatili dito ng matagal, kung hindi, tiyak na maakit niya ang mga tao ng Jingdo Martial Arts Association. Sa makatuwid, binunot ni Chinyu ang kanyang espada at itinaas ito para isagawa ang siyam na Taiching slashes. Sa isang iglap, tila nagmula sa abot tanaw ang isang sinag ng espada na ilang talampakan ang haba. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at walang awa na nilaslas. Kabanata 628, isang sword slash. Tila nagmula sa langit ang liwanag ng espada. Mula sa labas, tila lumiwanag ang buong kalangitan. Dahil sa matinding pang-aapi, natakot ang mga tao. At ang dalawang natitirang kapatid ay natakot din. Ang malakas na pakiramdam ng panganib na iyon ang nagpasindek sa kanila. Alam ng dalawa na hindi simple ang lalaking nakasuot ng itim na kaharap. Agad nilang ginamit ang kanilang mga trompeta at naghanda upang ipagtanggol laban sa pag-atake. Swoosh! Ang unang strike ng 9 Taiching slashes ay dumating sa harap nilang dalawa sa isang iglap. Tila ay sumigaw ng malakas, at ang liwanag sa kanilang mga kamay ay naging matatag na harang. Yes! Gayunpaman, ang pinalakas na tansong espada ay napakalakas. Kasabay ng spell na ito ng Divine Rank, hindi ito magagapi at madaling mabuksan ang hadlang na nabuo ng kanilang panloob na lakas. Dumaan sa kanilang dalawa ang liwanag ng espada at isang malakas na suntok. Boom! Nahati ang buong bar sa dalawang hati. Ang liwanag ng espada ay dumaan sa kanilang dalawa at nabasag ang lahat ng kanilang mga depensa. Dalawang malalim na galos ng espada ang dumapo sa kanilang katawan. Ang kanilang paligid ay naging guho. Guan Shui at Guan Hai ay bumagsak sa lupa at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Halos madurog ang kanilang mga katawan, at ang malalaking dagwang sugat ay dumudugo ng husto. Paano ito posible? Ayaw nilang maniwala sa eksenang ito. Hindi naging madali para sa kanila na maging sentro ng mundo, ngunit malapit na silang harapin ang kamatayan sa isang kisap mata. Kinaladkad ni Chinyu ang mahabang espada at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanilang dalawa. Napuno ng sirang pader ang paligid at walang nakikita. Tumingin si Chinyu sa kanilang dalawa at malamig na sinabi, may mga bagay na hindi mahawakan ng sinuman. Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay. Sino? Sino ka? Buong lakas na sigaw ni Guan Hai. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang dalawa. Ilang saglit pa ay hinubad na niya ang itim na damit at tumambad ang tunay niyang mukha. Chinyu. Naglabas ng dalawang salita si Chinyu. Nang marinig ang pangalang ito, pinaikit nilang dalawa ang kanilang mga mata at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Ikaw si Chinyu. Lalo silang naging desperado nito. Kung ang umatake ay isang matandang martial marquis, matatanggap pa rin nila ito. Ngunit isang miyembro ng nakababatang henerasyon ang madaling kumitil ng kanilang buhay. Paano nila ito natitiis? Chinyu? Ikaw. Ibinuko nila ang kanilang mga bibig, na parang may gustong sabihin, ngunit hindi sila binigyan ni Chinyu ng pagkakataon. Ibinato niya ang kanyang espada. Buzz! Hiniwa ng espada ang leeg ng dalawang tao at binawian ng buhay. Pagkatapos inumin ang dugo, ang tansong espada ay tila nasa sabik. Walang katapusang nanginginig ito sa kamay ni Chinyu. Sa pagtingin sa dalawang bangkay sa harap niya, walang nagawa si Chinyu. Gusto niyang gamitin ito para balaan ang Jingdo Martial Arts Association. Isinuot ni Chinyu ang kanyang itim na damit, tumalikod, at nawala sa gabi. Kinabukasan, ang buong mundo ng martial arts ay sumabog. Ang tatlong super powerhouse na nilikha ng Jingdo Martial Arts Association ay talagang pinatay. Ang pumatay daw ay isang taong nakasuot ng itim na damit at may hawak na mahabang espada. Isang slash lang ang ginamit niya para patayin si Guanshan. Kailan lumitaw ang gayong powerhouse sa Jingdo? Siguro na may hindi nagustuhan sa kanila, kaya pinatay niya sila ng palihim. Maaaring ito rin ay paghihiganti mula sa mga aristokratikong pamilya.
Hindi mabilang na mga komento ang umusbong, ngunit walang nag-iisip na ang umatake ay isang binata. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong taong ito ay magkasunod na hinamon ang higit sa 10 Young Masters sa Jingdo. Maliban kay Yan Jinyao at Kung Yun, wala silang natamo ni isang pagkatalo. Jingdo Martial Arts Association. Ang tatlong bangkay ay inilagay sa harap ni Ko Exi. Ang ekspresyon ni Ko Exi ay sobrang malamig, at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sino ang gumawa nito? Hinampis ni Ko Exi ang mesa at tumayo. Ang mesa ay agad na nabasag sa pulbos. President Ko, ang taong umatake ay dapat na pambihira. Base sa mga sugat ni Guanshan, isang sword strike lang ang ginamit ng murderer para patayin si Guanshan, sabi ng katulong sa gilid. Kinagat ni Ko Exi ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, pinatay niya si Guanshan sa isang laslas. Sino sa lupa ang may kakayahang gawin iyon? Ito ay dapat na isang nakatagong powerhouse o isang powerhouse na inupahan ng isang aristokratikong pamilya. Animated na nag-uusap ang lahat. Si Ziyahang lang ang nanatiling tahimik. Sa sandaling ito, si Ziyahang ay napuno ng pagkabigla. Alam niyang hindi karaniwan ang lakas ni Qinyu, ngunit hindi niya inaasahan na kaya niyang patayin si Guanshan sa isang laslas lang. Hindi lang iyon, kundi nakalaban pa niya ang tatlong tinatawag na super powerhouse sa kanyang sarili. Kahit ano paman, kailangan mong hanapin ang taong ito para sa akin. Nagngangalit si Ko Exi at sinabi, President Ko, gagawin namin ang aming makakaya upang mag-imbestiga. Sa sandaling ito, pumasok si Yan Zihai kasama si Yan Jinyao. Pagpasok pa lang nila ay may nakita silang ilang bangkay sa lupa. Sumimangot si Yan Jinyao. Obviously, hindi niya alam. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Yan Jinyao. Sinabi ni Ko Exi sa malalim na boses, isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may mahabang espada sa kanyang kamay. Ibig mong sabihin, namatay sila sa kamay ng iisang tao. Mukhang hindi nasisiyahan si Yan Jinyao. Hindi lang iyon, ngunit ang mamamatay tao ay gumamit lamang ng isang slash, sabi ng katulong sa tabi niya. Laking gulat nito kay Yan Jinyao. Nakipag-away siya sa 3 taong ito noon, at kinailangan niya ng maraming pagsisikap para manalo. Ito ay sapat na upang ipakita na ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim ay higit pa sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, pinag-isipan ito ni Yan Jinyao. Ang umatake ay dapat ay isang matandang martial marquis, sabi ni Yan Jinyao. Tumango si Ko Exi at sinabing, iyon din ang iniisip namin. Walang binata ang makakagawa nito. Kahit siyang master yan ay hindi magagawa, tama ba? Tanong ng katulong. Nang marinig ito, agad na nagmura si Yan Zihai, Bullshit. Mapapatay sila ng anak ko sa isang pagtaas lang ng kamay. Sa tingin ko ay hindi, ngumuso ang katulong. May sasabihin sana si Yan Zihai nang umiling si Yan Jinyao at sinabing, hindi ko talaga kaya. Kung lalabanan ko ang 3 taong ito ng sabay-sabay, natatakot akong mamatay ako. Kaya, nakakasigurado ako na ang umatake ay dapat ay isang veteranong top-notch na martial marquis. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ziyahang ang labis na pagkabigla. Si Yan Jinyao ang numero 1 tao sa nakababatang henerasyon. Sa kasong ito, ang lakas ni Qinyu ay malamang na mas mataas kaysa kay Yan Jinyao. Nakakatakot. Si Ziyahang ay labis na natakot. Sa sandaling ito, nagsimula siyang magsisi sa pagkontra kay Qinyu. Maaari kong sabihin sa Jingdo Martial Arts Association ang tungkol dito at ipadala sa kanila ang kanilang pinakamalakas na puwersa para patayin si Qinyu, Hinding-hindi ako makakagawa ng kaaway kay Qinyu. Napaungol si Ziyahang sa sarili. Matagal siyang nagpumiglas, ngunit sa huli, isang mahabang hininga ang kanyang pinakawalan. Kalimutan mo na, mas mabuting huwag na lang akong makisali sa gulo na ito. Sa wakas ay umiling si Ziyahang. Kung tutuusin, nasa kamay ni Qinyu ang buhay ng kanyang anak. President Ko, nakatanggap lang ako ng balita na may naghihinala na ang lalaking nakasuot ng itim ay si Qinyu. Sa sandaling ito, pumasok ang isang tao na may dalang dokumento. Kabanata 629, ang mahiwagang lalaking nakasuot ng itim. Pagkasabi niya nun, napatingin lahat sa kanya. Qinyu.
Natigilan si Exiko, tapos hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Hindi nagtagal, lahat ng nasa opisina ay hindi napigil ang mapangiti. Isinasantabi ang katotohanan na si Chinyu ay patay na, kahit na hindi siya patay, sa tingin mo ba ay magagawa niya ito sa kanyang kakayahan? Gumisi si Exiko. Bumantong hininga si Yan Jinyaw at sinabing, kahit ako ay hindi ko magawa, pabayaan si Chinyu. Napangisi ang lahat sa hulang ito. Walang nagseryoso. Bagamat talentado si Chinyu, hindi siya ganoon kalakas. Bukod dito, sa kanilang mga mata, si Chinyu ay matagal nang patay. Sa kabutihang palad, mayroon tayong bagong tagapagmana, nakangiting sabi ni Ko Exi. Isang bagong tagapagmana. Sumimangot si Yan Jinyaw. Tumango si Ko Exi at sinabing, oo. Sa totoo lang, ang tatlong magkakapatid ay walang higit sa 10% na mana, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagiging tugma ng bagong tagapagmana ay napakataas, kasing taas ng 40%. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Jinyaw. 40%. Ang tatlong magkakapatid na lalaki noon ay nakaramdam ng pressure kay Yan Jinyaw. Hindi ba't mas malakas pa itong 40% na tagapagmana? Hindi kayo mga tagalabas, kaya hindi ako natatakot na sabihin sa inyo, patuloy ni Ko Exi. Ang opinyon ng mga nakatataas ay ang pumili ng mga talento mula sa buong bansa at piliin ang isa na may pinakamataas na pagkakatugma. Kung ang compatibility ay maaaring umabot sa 80%, kung gayon ang kanyang lakas ay hindi maiisip. Dahil dito, medyo hindi mapalagay si Yan Jinyaw. Tumingin siya kay Ko Exi at malamig na sinabi, President Ko, pakiayos agad ang paliguan ng dugo para sa akin. Mas maaga mas mabuti. Mukhang nahulaan ito ni Ko Exi, kaya hindi na siya nagulat. Huwag kang mag-alala. Inihanda na namin ito para sa iyo. Halika rito at maghintay bukas ng umaga, sabi ni Ko Exi. Tumango si Yan Jinyaw. Hindi na siya nagsalita at tumalikod na para umalis. Tuldok tuldok tuldok. Sa isang bahay sa suburbs ng Jingdo. Hinubad ni Chinyu ang kanyang itim na damit at nagpalit ng malinis na set ng damit. Sa palagay ko ay hindi mahulaan ng sino man ang aking pagkakakilanlan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tinadya niyang pinili ang tansong espada sa halip na gamitin ang kanyang kamao. Sa ganitong paraan, walang maghahinala sa kanya. Ang bronze sword na ito, ay mas malakas kaysa sa inaakala ko, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Isang slash lang ang pumutol kay Guanshan. Maging si Chinyu mismo ay hindi umasa. Ngunit alam na alam ni Chinyu na maaga o huli ay malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, nais ni Chinyu na samantalahin ang panahong ito upang linangin sa lalong madaling panahon at sa parehong oras ay lubusang maunawaan ang Jingdo Martial Arts Association. Kinagabihan, kumalat ang balita na ang Jingdo Martial Arts Association ay naghahanda na mag-recruit ng mga tao mula sa buong bansa. Kasabay nito, inihayag din nila sa isang mataas na profile na paraan na isang mas malakas na tao ang lumitaw sa Jingdo Martial Arts Association. Ang kanyang lakas ay higit sa 3 magkakapatid na pamilya Guan. Pagkatapos niyang makita ang balitang ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay naging sobrang malamig. Nagre-recruit ng mga tao mula sa buong bansa. Ilang dugo kaya ang kukunin nila? Kailangang malaman ng isa na ang dugong ito ay nagmula kay Yan Rozo. Kung mas maraming dugo ang kanilang na-absorb, mas maraming paghihirap ang kailangang tiisin ni Yan Rozo. Nipatikip ng ngipin si Chinyu. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay kumalas si Chinyu sa kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao. Nang gabing iyon, muling pumunta si Chinyu sa tahanan ni Zia Hang. Nang makita niya si Chinyu na nakaupo sa sofa, ang ekspresyon ni Zia Hang ay sobrang pangit. Sabi niya na may malamig na ekspresyon, Chinyu, bakit nandito ka na naman? Pumulot ng sigarilyo si Chinyu sa mesa at sinindihan ito, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, madalas akong darating sa hinaharap. Naging umbok nito ang mga ugat sa noo ni Zia Hang. Nagalit siya, Chinyu. Pinatay mo ang 3 magkakapatid na pamilya Guan. Nakatawag ka na ng atensyon. Hindi nadawit mo ako. Naiintindihan mo ba? Gumisi si Chinyu. Zia Hang, may choice ka pa ba ngayon?
Kung malaman ng Jingdo Martial Arts Association na sinabi mo sa akin ang iyong lokasyon, sa tingin mo ba ay ililibre ka nila? Ibinuka ni Zia Hang ang kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay hindi mukhang kaaya-aya. Kapag napabagsak ko ang Jingdo Martial Arts Association, bibigyan kita ng kredito. Nagpabuga si Qin Yu ng smoke ring. Hindi mapigilan ni Zia Hang na mapamura. Mahirap na para sa iyo na iligtas si Yan Rozo, ngunit gusto mong ibagsak ang Jingdo Martial Arts Association. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Zia Hang at sinabing, hindi lang gusto kong ibagsak ang Jingdo Martial Arts Association, ngunit gusto ko ring patayin ang lahat ng nakatataas sa likod nito. Si Zia Hang ay tila ayaw makipagtalo kay Qin Yu. Malamig niyang sabi, bakit mo ako hinahanap? Sabihin mo lang. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nagpalaki ng ilang tagapagmana ng dugo, tama ba? Nilero ni Qin Yu ang lighter at malamig na sinabi. Malamig na sinabi ni Zia Hang, Qin Yu, tumigil ka, kung hindi. Cut the crap. Pinutol ni Qin Yu si Zia Hang. Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, masasabi ko sa iyo, ngunit ito na ang huling pagkakataon. Wala kang pagpipilian. Walang intensyon si Qin Yu na makipag-ayos. Walang pagpipilian si Zia Hang. Isang address lang ang kaya niyang isulat sa papel. Kinuha ni Qin Yu ang address at sinilip ito. Gumisi siya. Mukhang napakaraming tao. Gumuso si Zia Hang, maaari kang umalis. Hindi, may isa pa akong bagay. Umiling si Qin Yu. Ano pa bang gusto mong gawin? Medyo galit na sabi ni Zia Hang. Malamig na sinabi ni Qin Yu, gusto kong pumasok sa Jingdo Martial Arts Association. Mag-isip ka ng paraan para madala ako. Huwag mo nang isipin iyon. Nang marinig ito, agad na nagalit si Zia Hang. Qin Yu? Baliw ka ba? Sa tingin mo ba ako ang makapangyarihan sa lahat? Ang pagpasok sa Jingdo Martial Arts Association ay nangangailangan ng isang serye ng mga selection at isang masusing pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ng isang tao. Kung maglakas loob kang pumasok sa Jingdo Martial Arts Association, tiyak na malantad ka, at madadamay din ako sa iyo. Halos isigaw ni Zia Hang ang mga salitang ito. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mukha ni Qin Yu, at pagkatapos ay sinabi niya, sige, ayos lang kung hindi ako papasok. Nabalitaan ko na ang iyong Jingdo Martial Arts Association ay hayagang magre-recruit ng mga tao, tama ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Zia Hang. Napaisip siya sandali at tumango. Ang Jingdo Martial Arts Association ay magre-recruit ng mga henyo at gagamitin ang dugo ni Yan Ruozo para i-activate ang bloodline. Gusto kong pumasok, mariing sabi ni Qin Yu. Sumimangot si Zia Hang at sinabing, pero, may mga kota, at naipamahagi na ang aking mga kota. Kung gayon kailangan mong ibalik sila. Malamig na sabi ni Qin Yu. Zia Hang, mas mabuting putulin mo na ang kalokohan. Wala akong ganoong pasensya. Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin at sinabing, mag-iisip ako ng paraan. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Tumayo siya at umalis. Habang pinagmamasdan niya ang papaalis na figure ni Qin Yu, lalong lumakas ang pagkabalisa ni Zia Hang. Kung magpapatuloy ito, tiyak na madadamay ako sa kanya. Huminga ng malalim si Zia Hang. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi na ako makapagpigil sa kanya. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Zia Hang. Tuldok tuldok tuldok. Kinabukasan. Muling ipinadala ang isang balita. Ang 6 na powerhouse na inirerekomenda ng Jingdo Martial Arts Association ay napatay lahat. At ang pumatay ay ang lalaking nakaitim na damit. Ang mas nakakagulat ay ang mga bangkay ng 6 na taong ito ay lahat ay nakabitin sa pangunahing pintuan ng Jingdo Martial Arts Association. Kabanata 630, ang naghihirap na Yan Rozo. Sa pagtingin sa mga bangkay sa pintuan, ang mukha ni Ko Exi ay naging asye, at ang mga asul na ugat ay nakaumbok sa kanyang noo. Ilipat ang mga bangkay. Galit na sigaw ni Ko Exi. Ang iilan sa kanila ay nagmamadaling ibalik ang mga bangkay. Sa monitoring room, tiningnan ni Ko Exi ang lalaking nakaitim na nakasuot ng skreya, at ang kanyang ekspresyon ay lalong naging pangit. Hindi maraming tao ang makakagawa nito, ngunit, sino ang taong ito? Galit na galit si Ko Exi.
Ibinuka ni Ziyahang ang kanyang bibig, parang may gustong sabihin. President ko, ang layunin ng taong ito ay malinaw na makuha ang kapangyarihan ng bloodline, sabi ni Ziyahang sa malalim na boses. Kaya, ang taong ito ay maaaring may kaugnayan kay Yan Rozo. Tinarado ni Ziyahang ang kanyang utak para ipahiwatig si Koexi. Matapos marinig ito ni Koexi, hindi niya napigil ang sabihin ng malamig, pwede bang, ang taong natagpuan ni Yan Yongshu. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng pananakit ng ulo si Ziyahang. Imposible, si Yan Yongshu ay walang tunay na kapangyarihan ngayon. Hanggat mayroon siyang tunay na kapangyarihan, hinding-hindi niya kami hahayaang gumawa ng anuman sa kanyang anak, sabi ni Ziyahang sa malalim na boses. President ko, iminumungkahi ko na magtapon ng pain at tambangan siya ng palihim, sabi ng katulong sa tabi niya sa oras na ito. Saglit na natahimik si Koexi, pagkatapos ay tumango at sinabing, may katuturan iyon, ngunit, hindi ganoon kadaling lumikha ng isa pang tagapagmana ng bloodline. Pagkatapos ng lahat, limitado ang dugo ni Yan Rozo, at ang akumulasyon ng panahong ito ay kailangang ibigay kay Yan Jinyao. We can find anyone and say na may bloodline siya. Hanggat hindi natin sinasabi, who knows if it's true or false, nakangiting sabi ng katulong. Gayunpaman, ang mungkahing ito ay mabilis na tinanggihan ni Ziyahang. I suggest na maghintay pa tayo ng ilang sandali. Hindi tanga ang taong nakasuot ng itim na damit, sabi ni Ziyahang. Paano maniniwala ang taong nakasuot ng itim na damit na nagpakilala kami ng bagong kahalili sa napakaikling panahon? Sumang-ayon si Koexi sa mga salita ni Ziyahang. Bahagya siyang tumango at sinabing, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Nakahinga ng maluwag si Ziyahang. Hanggat namatay si Chinyu, ang kanyang anak na babae ay maliligtas, at siya ay magiging malaya. Tuldok. Agad na nagdulot ng malaking kaguluhan ang ginawa ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang Jingdo Martial Arts Association ay maingat na pumili ng mga henyo, ngunit lahat sila ay pinatay ng iisang tao ng sunod-sunod. Paanong hindi nakakagulat ang balitang ito? Sa ilang sandali, halos lahat ay nahuhulaan ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim na damit. Maging si Chinyu noon ay hindi makakamit ang lakas nitong lalaking nakaitim na damit. Si Chinyu ay mas mababa sa kanya. Ang lalaking nakaitim na ito ay talagang isang veteranong martial marquis. Oo, walang gaanong tao sa mundo na kayang pumatay ng tao sa intermediate stage ng martial marquis realm ng napakadali. Maaaring siya ay nasa tuktok ng martial marquis realm. Sa pagsikat ng lalaking nakaitim na damit, nasira ang reputasyon ng Jingdo Martial Arts Association. Kung hindi pa rin siya mahuli ng Jingdo Martial Arts Association, malamang na tuluyang masira ang kanilang reputasyon. Sa isang silid ng Jingdo Martial Arts Association. Ang silid na ito ay nasa ika-60 palapag. At sa kwarto, may malaking bathtub. Ang nakakaloka, hindi tubig ang nasa banyo, kundi isang bathtub na puno ng dugo. At lahat ng dugong ito ay nagmula kay Yan Rozo. Alam ng Diyos kung gaano kasakit ang dinanas ni Yan Rozo. Young Master Yan, ito ang dugo ni Yan Rozo, tinuro ni Koexi ang bathtub at sinabi. Hindi mapigilan ni Yan Jinyao na sumimangot. Tinitigan niya ang bathtub na puno ng dugo at sinabi sa malalim na boses, napakapakinabang ba talaga ng dugong ito? Oo, sabi ni Koexi na may walang pakialam ng ngiti. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yan Jinyao. Dahan-dahan niyang hinubad ang damit at naglakad papunta sa gilid ng bath. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinubsob ang buong katawan dito. Sakit. Sa sandaling dumampi ang kanyang katawan sa dugo, lumabas ang puting singaw mula sa katawan ni Yan Jinyao. Parang kumukulo ang dugo, at lumalabas ang singaw dito. Pakiramdam ni Yan Jinyao ay parang papakuluan na ang kanyang katawan. Ang mga alon ng matinding sakit ay nagpatalsik sa kanya sa malamig na pawis. Tuwang-tuwang sinabi ni Koexi, bilang miyembro ng pamilya Yan, mas tugma ka sa dugo. Lalong uminit ang dugo habang halos sumanib kay Yan Jinyao. Sa isang iglap, naramdaman ni Yan Jinyao na tahimik na nagbabago ang kanyang katawan. Isang formation plate sa ilalim ng bathtub ang naging purple. Sizzle.
Sa sandaling ito, ang matingkad na pula sa dugo ay nagsimulang maglaho, na para bang ito ay hinigop ni Yan Jinyao. Ang kanyang katawan ay naging walang katulad na translucent, at ang kanyang pisikal na katawan ay naging hindi mabilang na mas malakas. Hindi lamang iyon, naramdaman ni Yan Jinyao na ang kanyang estado ng pag-iisip ay agad na naging malinaw, at maging ang kanyang banal na pakiramdam ay tumaas. Clatter! Isa pang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang formation plate sa ilalim ng bathtub ay nagsimulang manginig, na para bang ito ay malapit ng mabasag. Ang matingkad na pulang kulay ng dugo ay tuluyang nawala. Sa isang sulyap, halos natuyo na. Ang pakiramdam na ito, ay lampas sa imahinasyon. Isang bihirang bakas ng pananabik ang lumitaw sa mukha ni Yan Jinyao. Dahan-dahan siyang lumabas ng bathtub at bahagyang kinuyam ang kamao. Pakiramdam niya, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay lumakas ng hindi mabilang na beses. Ito ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng pamilya Yan. Pulong ni Yan Jinyao sa mahinang boses. Sinabi ni Koexi nang may paghanga, Young Master Yan, ang iyong bloodline inheritance ay kasing taas ng 60%. Gaya ng inaasahan ng isang miyembro ng pamilya Yan. 60%. Sumimangot si Yan Jinyao. Malamig niyang tiningnan si Koexi at sinabing, President ko, 60% lang. 60% ay hindi masama. Tila naintindihan ni Koexi ang kahulugan ni Yan Jinyao. Natatakot ako na walang makakalampas sa bilang na ito maliban kay Yan Rozo mismo. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Yan Jinyao nang marinig niya ito. Sa madaling salita, si Yan Rozo mismo ay 100%. Malamig na sabi ni Yan Jinyao. Siyempre ang sarili niyang bloodline ay 100%, medyo walang imat na sabi ni Koexi. Ito ay agad na nagparamdam kay Yan Jinyao na natalo. Namana lamang niya ang 60% ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang lakas ay sumailalim na sa isang pagbabago sa husay. Kung gayon, hindi ba si Yan Rozo mismo ay lampas sa imahinasyon? President ko, medyo na-curious ako. Sa halip na gumugol ng labis na pagsisikap sa pag-aalaga sa iba, bakit hindi mo na lang hayaan si Yan Rozo na magtanim ng mag-isa? Pansamantalang tanong ni Yan Jinyao. Mayroon siyang kompletong bloodline power. Kung maglilinang siya, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan, di ba? Bahagyang tumango si President ko. Plano nga namin, pero, siya at si Chinyu ay hindi mapaghihiwalay. Paano siya magagamit natin? Ngayon, pinatay na natin ang taong mahal niya. Kung hahayaan natin siyang mag-cultivate, tiyak na siya ang magiging pangunahing kaaway ng Jingdo Martial Arts Association sa hinaharap. Pinaikit ni Yan Jinyao ang kanyang mga mata at sinabing, sa madaling salita, wala kang balak na paalisan si Yan Rozo. Talagang hindi namin siya papayagang umalis. Sumang-ayon si Koexi. Matagal na walang sinabi si Yan Jinyao. Ilang sandali pa ay bahagyang nakahinga siya ng maluwag. Hanggat hindi makaalis si Yan Rozo sa kulungan, siya ang magiging kahalili na may pinakamataas na mana. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi dapat maraming tao sa mundong ito ang makakatalo sa akin, kinuyam ni Yan Jinyao ang kanyang kamao at sinabi sa mahinang boses. Ngumiti si Koexi nang walang pakialam. Tama, pero, mag-ingat ka sa lalaking nakaitim na damit. Kapag nalaman niya ito, tiyak na papatayin ka niya. Lalaking nakaitim na damit. Pinaikit ni Yan Jinyao ang kanyang mga mata at may bakas ng interes na lumitaw sa kanyang mukha. Masarap ang pakiramdam ko ngayon. Gustong-gusto kong makita ang lalaking iyon na nakaitim na damit, minisyon ni Yan Jinyao.